So 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" Para po niyang tinutuya. Nagno ba yung nanunuya? O, nasan ngayon? Sabi niya sa kamatayan, o, nasan ngayon ang iyong power? Kasi nga, natinalo na ng Diyos eh. Na-overcome na yung kamatayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, "Oh, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" No? Yan po ay mababasa sa Lumang Tipan. No? Yan po ay kanyang sinay. No? Sa Lumang Tipan, sa Isaiah 25, verse 8, ang sabi diyan, "He will swallow up death forever. The sovereign God will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace. From all the earth, the Lord has spoken." Sabihin, totoo talaga na sa Lumang Tipan, binabanggit na yung pagkabuhay ng muli o yung gagawin ng Diyos na pagtalo doon sa kamatayan. Sabi niya, "He will swallow up the death forever." Doon naman sa Hosea chapter 13 verse 14, sabi diyan, "I will deliver these people from the power of the grave. I will redeem them from death." No? Ano ibig sabihin yan? No? Hindi naman sinabi yung word na resurrection, pero yun ang "I will deliver these people from the power of grave. I will redeem them from death." Hindi na ibig sabihin yan. No? Resurrection, bubuhayin muli. "Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction?" Panunuya ulit. No? Sabi ng Diyos dito sa sulat ng Hosea, "Nasaan ngayon ang iyong kapangyarihan, kamatayan?" Wala na. Sapagkat ikaw ay tatalunin noong Kristo na darating. "I will have no passion." Dito sa Lumang Tipan. Tapos, pagpatuloy natin. Sabi dito sa verse 56, "The sting of death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, He gives us the victory." Doon naman sa kasunod na sinabi, "The sting of death is sin, and the power of sin is law." Ano yung sabihin nito? Paliwanag, discuss po natin. Una, the sting of death is sin, meaning what makes death truly poison is sin. Yung kasalanan. Kasi, in Romans chapter 6 verse 23, mababasa natin, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord." Yun ang kabayaran ng kasalanan. Yung kamatayan. Yun yung kapangyarihan na yun yung sting ng death, itong aking kasalanan. So, what about the power of sin? The power of sin is law. Ano ibig sabihin na? Nakalagay po dyan, God's law is good. But, number one, it exposes or defines sin. It shows us what's wrong. Kung inyo pong nasusubaybayan yung aking mga nakaraang topic, tungkol po doon sa God's law and sin, diniscuss po natin yan, yung ang kautusan ng Diyos, mabuti. Pero ang kautusan ang nag-i-expose ng ating kasalanan. No? Ibig sabihin, nalalaman natin na tayo nagkakasala, nalalaman natin na tayo ay makasalanan o nagkakamali dahil sinasabi ng kautusan. Dahil nilalabag natin ang kautusan. Yun yung sinasabi dito na the power of sin is the law. Pero hindi masama ang kautusan. No? Nilinaw po natin yan sa topic natin sa Romans chapter 7. Number 2, condemns sins, declares guilt for transgression. No? Pinamumukha sa atin ng kautusan na tayo'y rebellious, tayo'y guilty of transgressing the law. Number 3, in our rebellious hearts can even provoke sin. In Romans chapter 7, verse 7, "So the law arms sins with legal force against us unless someone fulfills the law and bears our penalty." At ito nga yung ginawa ng Panginoon.
Kasi merong legal force na di ba, na nagkukubli sa atin. At dahil merong isang nagkatamang tao, ang ating Panginoong Hesus na nag-fulfill ng law, pinagbayaran yung penalty na dapat tayo ang magbubuno, nawala na ito sa atin. Ayan po yung ating babasahin sa chapter 7 ng Romans, verse 7 to 11. What shall we say then? Is law sinful? Kasalanan ba ang kautusan? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. Or I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. Hindi ko sana nalaman ang pananakin kung hindi sinabi ng kautusan na huwag kang mananakin. Yun nga ang ginagawa ng kautusan. Yun ang purpose ng kautusan. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. Once I was live apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life, and I died. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment, put me to death. Discuss na po natin yan, kaya binasa ko na lang po. So how Christ removes the sting of death? Paano isinakatuparan? Paano ginawa? Paano inalis ng Diyos o tinalo ang kamatayan? In Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on the pole." Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa ulo. Kasi ang ating Panginoong Hesus yung nagsilbing sumpa sa ganang atin. Yun nga, parusang dapat tayo ang magsaserve ay kinako ng ating Panginoong Hesus. Siya yung nagmistulang sumpa na ganang atin para matupad yung kasulatan na matubos na tayo sa ating mga kasalanan. Ganito niya tinapos o tinanggal yung sting of death. Parang example po, if you imagine a bee o yung bubuyog. Ang bubuyog nakakatakot yan eh. Dahil baka matusukan yung kanyang panusok. Yun yung may sting. Pero once na yun ay ma-pull out, hindi na siya harmful. Ganun din ang kamatayan. Nung tinalo ng Panginoon Hesus ang kamatayan. Wala na siya kapangyarihan pa para ihawakan ang tao. So, the last verse that I will going to read is in verse 58. Ito po yung last verse ng chapter 50. So, sabi po dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor with the Lord is not in vain. Yun din po ang mensahe sa atin. Na patuloy tayong manatili, panghawakan yung pananampalatayang ating pinaniniwalaan na mayroong pagkabuhay ng mga Diyos. Ingatan natin yung ating mga sarili. Umasa tayo, meron talagang pagkabuhay ng mga Diyos. Huwag na natin isipin pa kung magiging itsura natin. Maniwala tayo na meron, na mangyayari ito sa atin. Na yung inyong pong pagtitiis, pagpapagal sa buhay na ito ay hindi walang saysay. Nakikita po ng Diyos lahat ng ating paghihirap, ng ating pananatili sa Kanya. Sabi nga dyan, that your labor in the Lord is not in vain. So, maraming pong salamat sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat po sa puro para naging namin mula rin na at bago po tayo patuloy sa sunod na iba, muna tayo na isang awitin.